po ay maglalahad lang ng kunting experience about sa lupa, sa pagpapatitulo ng lupa, kung paano po kasalimot ang proseso ng pagpaproseso ng lupa dito sa aming probinsya. Maraming pasikot-sikot, malaki ang gastos, maraming pagdadaanan. Ako po kasi ay nung una, mayroon din po akong mga ilang property na naipundar, subalit walang proper documents dahil nga ayon sa aking pagkakaalam, talagang ang proseso ng lupa pag magmula sa public land ay kagaya ngayong ginagawa ngayon ng mga DNR, pati mga kapitan ng barangay, ng asesor, ng proseso sa kanila para maging pre-patent title. Noong pong una, marami akong kaibigan ng mga tiga DNR. Siyempre hindi maiwasan, gusto mong dumikit sa kanila para maging malakas ka pagdating sa pagpapadokumento ng lupa, kasi yun ang doktrina sa atin ng nakararami. DNR lang ang pwedeng bigay ng tamang dokumento. Pero nakita ko yung mga nangyayaring kaguluhan dito, yung mga inisyong titulo ng DNR, inisyu niya sa isa, inisyu niya yung isang property, na-isyuhan niya ng mga 3-4 na dokumento. Yun ang pinagtataka ko, bakit ngayon nag-aaway-away yung dokumento nila, nakarating ng court. Hindi rin tulungan ng DNR dahil ang katwiran nila, korte na ang bahala dyan. Pero sila nag-issue ng mga titulo ng pre-patent sa mga tao. Kahit ang isang property na isyuhan na nila ng certification, pag may dumating na mas malaki yung ibibigay, i-isyuhan din nila ng another certification na naman. So magkakapag-tax deed din ng isa. Yung isa naman may tax deed na, natakpan pa ng tax deed ng isa. Hanggang yung mga na-isyuhan ng dokumento galing sa kanila, mag-aaway-away na. Hanggang hahantong sa korte. Ipupunta ka sa opisina ng DNR para magpatulong ka, magpa-justify ka. Ang sasabihin nila, korte na ang bahala dyan. Bakit sila nag-issue ng dokumento na yun din lang ang magiging dahilan ng gulo? Ang mga tao magpapatayan na, magtatagaan sa dokumentong hawak nila galing sa DNR, galing punong barangay. Ang punong barangay, mag-i-issue rin ng barangay certification dahil kailangan niya rin ng boto ng tao. Pag natalo na sa susunod na termino, yung another kapitan, mag-i-issue rin ng another certification na naman. Hindi nagdubli-dubli na. Gano'n din sa DNR. Kaya napakasalimuot po pagdating sa usapin ng lupa. Mabuti na lang. Ako po ngayon, inaamin ko sa totoo lang, ako po ay Torrens holder. Dahil doon ko napag-aralan at nakita na yun ang tamang prosesyo ng dokumento at napakatibay pa, powerful pa, at nasa batas. Ito namang sa kanila, nire-research ko kung saang batas nagiging matibay at powerful ang dokumento na inisyu ng DNR, unang barangay. Wala. Parang sinisertipiko lang nila na ikaw dyan nakatira. Pero yung pag-prove as ownership, hindi nila ma-prove. Hindi din-recognize ng court. Kasi hindi raw yung titulo. Sabi ko, paano tayo makapatitulo nito? Kagaya nito, ang laking gastos, ang hirap. Ang hirap ng buhay. Bago ka makapadokumento, 100,000 ang gagastusin mo. Dahil sa daming pagdadaanan mo. Maliban sa ipapakain mo, ipapainom mo sa kanila, may pabaon ka pa. Ay yun ang request ng nakatataas. Mahirap na lang po magsalita. Talagang yun po ang totoong yun po talaga ang realidad dito sa lugar namin. Sige po, simulan ko na muna po yung sistema dito na ikikwento sa inyo kung paano ang proseso dito ng pagpapadokumento ng lupa. Dito po, kadalasan na may mga property, yung malalaking tao, mga negosyante, politiko. Karamihan naman pong politiko, mga negosyante rin. So sila po ang comply ng titulo ng lupa sa pamamagitan ng pre-patent, pamamagitan ng DNR ng barangay. Ito po, bigyan ko muna kayo ng isang halimbawa.
mayroong isang isla. Itong islang ito, sabi nila walang may-ari. Dahil sinilip nila sa Registry of Deeds, sa LRA, walang nagmamay-ari. Pero may mangilan-ngilang bahay, yung mga tao dyan, mga mangingisda. Yung isla na yan, nasasakupan ng isang barangay. Ang gagawin naman ngayon ng politiko, negosyante, papagawa niya ng barangay certification itong isla. Itong si puposisyonan ni politiko or businessman. Itong isla na ito, kakausapin nila ngayon si punong barangay, kapitan. Kap, sabi niya, baka sa sunod na pagtakbo mo, susuportahan ka namin at mayroon din kaming tulong. Gawan mo nga ng certification yung isla na yan, na yan ay ako ang naka-actual position dyan, sabi ng politiko o businessman. Nawala naman siya dyan, ang nakatira mga mangingisda. Gagawa ngayon ng barangay certification nito si punong barangay. Siyempre malaking tao yung nagkursonada ng isla o ng magandang property. Ito naman ngayon, yung sekretary ni politiko, dahil mayroon ng certification ni punong barangay, pupunta niya ito ngayon yung DNR. Ito raw ipapa-inspeksyon niya dahil in-applyan niya. Papasukat na siya ng lupa dyan. Siyempre si DNR, malaki yung nakahanda doon, may mga malalaking isda doon na niluluto para sa kanilang pananghalian o almusal man. Pupuntahan ng DNR para i-inspeksyon at magsusukat na sila. Ang mangyayari after ilang araw, meron na siyang certification galing sa DNR. At meron na siyang technical description. Kasi nagsukat na sila doon eh. Kita mo yan? Pero sa certification ng DNR, nakasaad doon that this certification is not used for titling purposes or tax declaration purposes, dahil ito inspection lang para sa land classification, sabi ng DNR na malinaw, nakanote land classification lang, kaya sila nag-inspection doon. Kaya sila nag-inspection dahil si kapitan mismo sinasertify niya na itong si businessman naka-actual dito at claim niya ito, in-applyan niya. Hindi doon kakalat, mali-mali na yung mga proseso. Pero alam na ni businessman or ni punong barangay na itong DNR nag-i-issue ng land classification lang, hindi para sa titling clearances purposes. Hindi siya requirements. Siyempre si DNR nag-issue na, akala bubulagin nila ang tao, tatakutin na may DNR certification na Pupunta na ngayon itong secretary ulit ni businessman or niya dito sa asesor. Asesor office. Magtatax na raw sila sa isla dahil kiniklaim nila. Hindi mag-aalarma yung mga tao. Sabihin ng mga tao, bakit ito napapila na pa-tax niya na? Dito sa lugar namin, tax declaration, kinikilala na. Tax deck dito, takot ng tao. Kasi ang alam nila, pag tax deck mo na, parang titulado mo na rin. Which is maling panano dahil ang tax declaration sinasabi ng tax declaration or ng Supreme Court, it is not a proof of ownership. It is for taxes purposes only. Di ngayon ang mga tao dito mag-alarma na kasi claim na ni Ang gagawin ngayon ni politiko para maibenta niya yan or kung matayo niya na kung anong gusto niya, ididemanda niya itong mga nakatira dito. Pupunta siya ngayon ng court. Ngayon, kawawang mga nila lang, dinimanda sa korte, ay sila walang dokumento. Mananalo ngayon yung businessman dito sa korte kasi ang may pinakita siyang proof of ownership niya na sinasabi nilang hindi naman.
Kasi ang court, ang batayan naman ng court, di rin natin masisi, wala ring hawak na dokumento itong mga informal settler dyan dahil sila, wala ring kakayahan magpunta sa ganitong proseso dahil ang kanilang huling isda, tama lang ibili nila ng kanilang panglaot uli kinabukasan, mga gasolina, pambili nila ng pamain nila, maliliit lang, kape, asukal. Kaya sila hindi makapag-comply ng mga requirements na ito. Nasamantalang sila, ever since sila na nakatira dyan. Kung nakita nyo po yung matinding kalukuhan ng sinong mga involved sa kalukuhan na yan. Una-una si Punong Barangay, pangalo si Dinar, pangatlo si Asesor. Samantalang itong binigyan nila ng dokumento na politiko o businessman, wala dyan. Pinabakuran niya na ngayon yan. Naglagay na siya ng mga caretakers niya. Dahil binigyan ni Kapitan ng certification, ni-recognize niya. May authority na siya magtira dyan. Dinar, si Asesor pa. Ngayon, pagdating sa court, talo ang mga maliliit dahil sila ay walang dokumento. Ang korte, ang batayan niya sa kaso, dokumento. Di talo, sa madaling salita, madidimulis, mapapaalis. O ngayon, pag napaalis niya, dahil siya may panalo sa court, decision, magkakaroon ngayon ng decree ang kanyang papel. Dahil may panalo siya ang nagbibigay ng decree ang korte. O ngayon, may kakayahan na si businessman o si politiko magpetisyon sa court para ma-issuean siya ng titulo. Ito na. Ang korte ngayon, uutusan ni court si Register of Deeds na mag-issue ng titulo kay businessman dahil siya ay nanalo sa court at may decree ng kanyang property. So magkakaroon na siya ngayon ng TCT na hindi nila alam saan nagmula ang TCT na yan ay may pinagmulan. Kasi sasabihin ng DNR, ito ay public land, walang may-ari sa record, sa register. Ito ang malaki nilang mali. 1891 pa lang, private land na tayo. Mayroon na tayong mother title. Hindi pwedeng may isla o buong arkipelago yan, may titulo na yan. Ang nakalagay sa batas, na tatalakayin natin mamaya, dapat magpaalam ka sa may-ari sa mother title. Ikaw hindi ka pwede magsabing public land kasi ang lupa, dalawang type lang, registered in unregistered land lang. So wala yan sinasabi mo na public land. Saan mo ngayon ninakaw yung mga salita na yan? Saang batas? Dahil tayo hindi public land, registered lang tayo. Sa madaling salita, ang ginawa ng politiko, kasi itong barangay certification sinasabi ng court, hindi titulo, certification lang. Itong DNR certification, hindi rin titulo. Itong tax deeds, hindi rin titulo. Walang naging tama sa lahat nilang pinrasis na dokumento. Yan po ang totoo, mga kababayan. Nagkaroon lang siya ng titulo dahil sa panalo niya sa court, dahil pinangkasuhan niya itong mga katabi niya na walang kakayahan maglakad ng dokumento. So ngayon, malalaman mo ngayon ang isang isla, pag-aari na ni politiko or businessman. O paano kung puro ganyan ang gobyerno natin? Kawawa yung mga maliliit, kawawa yung mga walang kakayahan. Lahat sila squatter sa sarili nilang lugar. Sila squatter. Ngayon winalis sila. Saan silang ililipat na isla? Wala nang isla dito sa tabi nila. Ngayon sila magre-renta dito o gagawin na silang tao-tauhan. Kawawa naman sila. Kaya tayo gumawa ng batas na pagdating sa lupa, kailangan mayroon tayong pinapaalaman sa lupa. Hindi yung DNR. Kasi yung DNR, hindi yan sila may-ari ng lupa. Wala yung titulo. Mismo ang gobyerno natin, walang titulo. Kung may titulo ang gobyerno, ipakita ninyo sa tao para kami maniwala. Kami naniniwala sa may dokumento kasi yun ang sabi ng korte. Ang proof of ownership, titulo. So lahat pang itong proseso na ito ay isang maling proseso. Ngayon po, ako po, sinasabi ko sa inyo, ako po ay holder ng Torrens. Ngayon, pinag-aralan ko at ni-research ko about kung gaano ka-powerful ang Torrens. Ang Torrens po ay napaka-powerful po kasi lahat po ng nakapaloob sa Torrens ay batas.
Ang isa lang natin ngayong issue o topic, kung papaano nyo mapapatunayan na yung tourist na inyong sinasaniban o inaniban ay siya talaga ang tamang tourist na nakaregister sa Presidential Decree 892. Diyan na po tayo pupunta. Kaya po marami pong huwad o mga faking tourists na nagpapanggap na sila raw ang totoong tourists. Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Gusto ko po malaman sa inyo sa totoo lang, kahit ilang libo o ilang daang tourist title pa ang lumantad, ingatan nyo po kasi po marami pong fake, marami pong nanggagansyo lang, maraming modus, maraming magagaling magsalita, napakagagaling, pero ang salita nila walang batayan na sila ang talagang totoong tourists. Oo, ang proseso nila at proseso namin isa, kasi tourists isa lang naman ang sistema niyan. Ang kaibahan lang, sila po, hindi namin alam kung saan sila bumabase at ano ang kanilang batayan na sila talaga ang totoong tourists. Kasi ayon sa pagkakaalam ko, isa lang po ang tourists, isa lang po ang titulo na na-register ng tourists sa Presidential Decree 892. Dito na po tayo pupunta, tatalakayin na po natin. Ito po ang totoong nakaregister sa Presidential Decree 892, ang Kadakilaan Estate. Ang titulo po niya ay TCT 38400. Lahat po na yan nakaregistered sa LRA, naka-electronics copy sa Registry of Deeds, pati po yung kanyang archives ay naka-electronics copy po yan. Ngayon po, ito pong Kadakilaan Estate, marami po, may katunayan po kami, katibayan kami at ebidensya na ginagamit namin sa court na siya lang ang na-registered sa Presidential Decree 892. Alamin nyo na lang po kung ano ang ibig sabihin ng Presidential Decree 892, pwede nyo pong i-research. Pero may pahapiyaw lang ako, ang Presidential Decree 892, yan po ang pagpawalang visa ng lahat ng Spanish title na ginagamit na ginagamit pa ng mga Espanyol na unusable na, null and void na po dahil sa batas na ito. Ang nag-iisang Spanish title lang po na nakapag-comply at na-register sa batas na ito lang po ang TCT 38400 ng Kadakilaan Estate. So yan lang po ang nag-interest ng buong Republika. Ngayon po, balikan natin yung kaninang napag-usapan natin. Ito yung proseso nila. Ito nila punong barangay, ni Dinar, ni Asesor. Dito sa Presidential Decree 1143 Section 9, basahin po natin. Ayon dito sa Presidential Decree 1143 Section 9, all legitimate occupants of lands in the Philippines who by law are qualified to acquire land under Touring System Proceeding Law should first consent the holder in the whole or in part of Real Property Act 1858 under Act 496 amended Presidential Decree 1529. Should first consent to the holder, ang sabi. May sinabi ba dito sa batas na ito na should first consent kay punong barangay, kay DENR, kay Asesor? Hindi po ba? Walang nakasaad dito na magpaalam ka kay punong barangay, kay DENR o kay Asesor para magkaroon ka ng lupa. Mali ang nakalagay dito. All legitimate occupants of lands in the Philippines who by law are qualified to acquire land under Touring System Proceeding should first consent the holder. Sino ba yung holder? Itong mother title ng Kadakilaan. Siya po, dapat diyan kayo magpaalam, diyan kayo magkaroon ng Certificate of Land Occupancy dito sa dokumento na ito. O ngayon po, pag nagkaroon na kayo ng consent sa Kadakilaan Estate, mai-issue na po kayo ng Certificate of Land Occupancy. Yan po ang nakasulat sa Republic Act 1400 Section 22.
Hindi po akong gumawa ng batas na yan. Binabasa ko lang po yung batas na yan. Kaya po CLO, Certificate of Land Occupancy. O, ngayon po, pag nagkaroon na kayo ng CLO, dahil may consent na kayo, pwede na kayo magpa-sukat ng property nyo na kiniklaim. Ito na yung private surveyor or genetic engineer para ma-issuean po kayo ng sarili nyong technical description. So, may sarili na kayong technical description. Ipapadala natin ito sa holder. Ngayon, ang holder mismo pupunta sa LRA para i-segregate niya na yung sarili mong titulo sa LRA. So, ibig sabihin, may TCT ka na. Nakahiwalay ka na sa mother title. Okay? Ngayon po, nakahiwalay ka na sa mother title, may TCT ka na, yun na po ang pagpunta mo kay asesor para sa taxation. Taxable ka na. O, yan, TBR. Yan po ang proseso. Hindi po ito. Itong prosesong ito po ay maling-mali. Napakamali po nito. O, ngayon, sasabihin ng DNR, bakit nag-ano-ano yung tao na yan, nagsasalita ng ganyan? Ako bumabatay lang naman po ako sa batas. O, ito, ang mother title nito naka-register sa Torrent System. Ayan, batas yung Torrent System. Hanggang ngayon, hindi nabubura yan. Bakit sasabihin ng DNR, ng iilan, ng ibang kritiko? Panahon pa ng kupong-kupong yan, panahon pa ni Castilla. Ang batas po, kahit ilang panahon pang lumipas, hindi po yan pwedeng burahin. Hindi pwedeng alisin, dahil pinagtibay na po yan. At yan po, ay hindi na-abolis, inaamindahan lang ang batas, dinadagdagan. Pero yung sinasabi nila na yung batas ina-abolis, kalukuhan yan. Pinagtibay na yan ang batas eh. Nasa batas na yan eh. So ngayon po, mga kaibigan, pinapakita ko lang po. Ngayon, at talakay natin, dahil ito po, nabanggit na rin lang natin kung sino ang totoong mother title na nakaregistered sa Torrent System. Ipapakilala ko na po sa inyo na si Ginoong Eliseo Oloroso po sa ngayon ang signatory at general overseer ng Kadakilan Estate. Kasi itong Kadakilan Estate po, pagmamayari ni Doña Lourdes Llaneza, na isali niya kay Edison Hindap Jr. at si Edison Hindap Jr. isinali niya kay Eliseo Oloroso. So yung dalawa na yun, wala na po yun, patay na si Doña Lourdes at si Hindap. So ngayon si Eliseo Oloroso na po ang nakaregistered sa SEC na owner ng Kadakilan Estate. Kaya siya lang po ang authorized na signatory. Yung iba pong nagpapanggap na signatory, mag-ingat po kayo. Ako po, sa totoo lang, kung may mga nagpapakilalang Torrent sila, una niyong tanungin kung sila po ba ay na-registered sa Presidential Decree 892. Kasi ito lang po ang nagpatibay ng pag-interest ng buong Pilipinas eh. So napakatibay po at napaka-powerful na dokumento ito. Yung mga iba kong mga dokumento na patunay, katulad ng mga panalo sa korte ng Kadakilan Estate na ngayong 2018-2019, hindi ko na siguro may ipakita kasi napakaliliit ng litra. May mga batayan po tayo dyan. Tapos po yung pag-inform sa mga yung DNR, Central Office. In-inform na yan sila, lahat yan sila. May mga copy parnis na galing ng ombudsman na in-acknowledge na ng ombudsman itong dokumento na ito. Ang Malacanang, ang opisina ni Attorney Adelino Sitoy, sinabi nila dito sa kanilang certificate of appearance na nakita nila yung dokumento na ito ni Oloroso ay authentic. So wala po akong nakita na kahit isang nagsabi na fake. Pero may mga naririnig-rinig ako dito sa lugar namin na sabi ng DNR, yan daw ay fake. Kaya nga gusto ko pong masalubong at makaharap din sila sa mga public hearing or sa mga meeting sa mga barangay. Kasi gusto ko pong alamin kung ano po yung kanilang batayan, bakit nila sinasabing fake. Kung mayroon na bang batas na nagpawalang bisa dyan, o may court decision ng Supreme Court na yan ay wala na. Samantalang yung court, mismo sinabi ng korte, ng Supreme Court, it has long been settled. Tapos na po ito, napag-usapan at nagkaroon na ng penalty. So, siguro, in-ignore na lang nila. Baka, siyempre, marami rin maapektuhan pag hindi recognize nila ng gusto ito. Ang tao, hindi na lalapit sa kanila. Dito na po lalapit sa Kadakilaan kasi siya ang totoo.
Kasi yung dokumento nila, hindi nire-recognize ng court. Binabasura lang. Yung tax declaration, hindi rin nire-recognize. Kung ang kalaban niya, maliban lang kung ang kalaban ng tax declaration ay walang dokumento. Kahit yung pre-patent, kinakancel lang ng kadakilaan ng Torrens. Lahat ng marami kaming mga ebidensya na mga TCT, OCT, kinakancel lang dito. Napakaiksing oras lang kaya nilang i-cancel. Lalo na yung tax deed. Siguro para panahon na rin para mahayag yung dokumento na ito na ito ang totoo. Ang tao kasi na doktrina na pagdating ng lupa, ang usapin, ang kinikilala nila yung DAR-DNR, samantalang lahat naman na yan, hindi na pwedeng mag-question dito sa dokumento na ito kasi galing na ito sa taas eh. Yung DNR ba, kaya niya bang questionin ng LRA? Mismong LRA? Nakadokumento sa LRA ang titulo. Hindi kung questionin nila, i-questionin nila. Hindi kaming mga holder. Ang questionin nila, yung nag-i-issue ng titulo ng Torrens. Hindi kaming mga inisyon kasi kung ito ay fake or hindi totoo, kami biktima rin dito. Ay, ang problema, ilang taon ko nang hawak ito, sina-challenge ko nga sila eh, magpakita kayo ng batayan. Magpakita kayo na kayo ang talagang may hawak ng lupa at may-ari ng lupa, kayong DNR. Hinahanapan ko sila ng titulo, wala nga silang maipakita. At sa ang batas naman nakasulat na kayo rin ang may karapatan mag-distribute ng lupa. Wala ring batas na ganun. Kaya po mga kaibigan, ito pong aking inihayag na ito po ay gusto ko lang iparating sa inyo. Hindi ko man kayo pinipilit kung kayo'y maniwala o hindi kasi ang tao, iniisip ng tao, gobyerno pa rin ang mas nakakahigit. Opo, totoo po, ang gobyerno po, nire-respeto ko, law-abiding citizen din po ako eh. Pero po, lahat ng tao sa gobyerno, kahit presidente pa natin, lahat po yan susunod sa batas. Kasi ang batas ay batas. So, sino po bang sasabihin natin, ay DNR ang pinakamatas? Hindi, ang DNR sumusunod lang sa batas. Ang Pangulo, sumusunod sa batas. Ang mga judge, mga abogado, sa batas sumusunod. Kaya itong batas na ito, hindi namin ginawa. Yan ay pinagtibay ng batas. So, mga kaibigan, yun lang po yung aking maidudugtong sa inyo. Siguro sa susunod, baka talakayin na natin yung mga court decision, yung mga memorandum papunta sa DNR Central Office, sa DOJ, sa DAR, sa NCIP, lahat po yan. May mga dokumento po tayo na sila pong lahat rumirespeto sa Torrens, sa mother title ng kadakilaan. Yun lang po mga kaibigan. At sana po na unawaan nyo. Kung meron kayong mga itanong, pwede nyo rin itanong. Basta ang aking pong isasagot lang, ang base lang sa dokumento. Hindi po ako magdadagdag, hindi rin po ako nagbabawas. Yun lang po at maraming salamat pong muli sa inyo.